Ang bawat proyektong ito pinondohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Ang mga housing unit, walang mga pinto, bintana. Walang maayos na palikuran at nabalot na ng makakapal na halaman at matataas na talahib. Ito ang 2 Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa National Housing Authority o NHA, sinimula ng proyekto noong July 2019. March 3, 2021 ang original na completion date nito. Pero nakasaad din sa dokumento na nabago ito at naging October 2023 na ang completion date. Ang halaga ng housing project, mahigit 800 million pesos. Pero isang taon na ang nakalipas, ang mga pabahay hindi pa rin natitirhan. Sa labas ng nakatenggang housing project, nakilala namin ang residenteng si Mang Reynaldo Laguera. 30 taon na siyang naninirahan bilang isang magsasaka sa Barangay Pinugay. Basta wala pang pandemic, nag-uumpisa na yun. Si Mang Reynaldo nagtataka rin kung bakit wala pang nakatira sa pabahay na ito. Marami nagpupunta dyan pag tingin lang siguro. Nag-inquire lang yata eh. Kasi mula noon, wala, hindi naman bumalik. At saka wala naman tumira dyan. Eh, basag-basag na nga yung tiles. Gawa nga yung mga nagtatambay dyan. May bawa, pinto. Kaya lababo. Saka ilalagay yun kung may tao na. Kasi pinagnanakaw eh. Gaya ng pinto. Pag napabayaan mo ang pintuan dyan, pagbalik mo dyan, wala na. Ang tanong, bakit nga ba hindi pa natitirhan ng halos 2,000 housing unit na ito? Hiningan namin ng panig ang NHA. Lumalabas na nakalaan ang housing project para sa mga informal settler na matatamaan ng paglilinis ng Manila Bay ayon na rin sa mandamus order ng Supreme Court. Pero ang problema, isa sa naka-hamper ng pag-relocate o paglipat, kasi nung past administration in 2019, naglabas ang DILG circular. Minamandate doon na bago ko kami maglipat, kailangan magkakaroon na muna ng memorandum of agreement by and between the sending and the receiving. The problem is, hindi yun nagagawa ng sending at saka ng receiving HOA. So doon nagkaroon ng problema. Kaya nagkaroon ng parang total halt yung aming mga ginagawang relocation. kinunan din namin ng panig ang lokal na pamahalaan ng Baras, Rizal. 80,000 po yung bayan namin na population. So yung kaya lang po namin siguro yung mga basic services ng bayan namin. So kung dadaksain po kami ng 80,000 na tao na dadalhin sa Baras, ay medyo ano po ang maibibigay namin doon ng basic services. So yung pong amin ay para po just sa mga ililipat. Pero yung kontra sa mga dadalhin dito, hindi po. Pero hindi lang pala rito may mga nakatenggang housing unit sa Baras, Rizal. Ilang kilometro lang mula sa 2 Inares residences, matatagpuan naman ang isa pang housing project na Hermosaville. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa NHA Region 4, October 2022 idineklarang completed ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 731 million pesos. 1,368 units ang housing project na ito. Pero kung lilibutin mo yung buong housing project, karamihan ng mga units ay nakatenga. Dahil as of October 2024, 545 units pa lamang ang okupado. Itinayo ang housing project na ito para sa mga residenteng maapektuhan ng tinatawag nila na Pasig-Marikina River Channel Improvement Project. Isa sa mga nakatira sa Hermosaville ang 37 taong